So yun guys, sa video na to ay para po ito sa mga gusto pong maging isang content creator. So yun guys, may mga ilang tips lang po ako na i-share sa inyo para po na maintindihan nyo kung paano po ba maging isang content creator. So yun guys, huwag natin patagalin. Ayan. So hello guys, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. So dito tayo ngayon, papasok sa trabaho. So ayun guys, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay God na dahil sa kanya naisipan ko na pag YouTube. So yun, binigyan din naman ako ng pagkakataon ni God na magkaroon ng konting kita sa YouTube. So ayun guys, napansin ko po na kung ibabalance ko po yung kahigpitan ng violation ni Meta sa Facebook tsaka sa YouTube, mas mahigpit po talaga si Facebook kaysa kay YouTube. Kasi yung kay Facebook kasi, pag once na nagkaroon ka ng violation, halimbawa nagkaroon ka ng copyright or watermarks, ayan, di ba, or other issues, tapos yung account mo na monetize na, actually talagang agad po kayong i-hold, di ba, yung mga earnings nyo i-hold agad, lalo pagka malapit na kayo mag-payout. So i-hold agad yung earnings nyo dahil sa violation nyo. So ako guys, sa Facebook, na experience ko talaga, kasi ang pinakaunang ginawa ko talaga is Facebook ang unang pinagkaabalahan ko before. So sa Facebook ko, meron na rin akong followers din na 31,000. So yun, napansin ko kay Facebook, sobrang higpit. Pero before, nung last year, ayan, nung 2023, medyo wala pang kahigpitan, kasi nag-start po kasi akong mag-vlog na ina-upload ko sa Facebook is year 2023 ng January. So yun yung kauna-unahan kong pagba-vlog. So yun guys, nung una hindi naman siya mahigpit. Actually, totally hindi siya mahigpit. Nagkaroon lang ng kahigpitan guys nitong pagkatapos ng pandemya na, yung ano na guys, yung mga 1 year mahigit bago yung pagkatapos ng pandemya. Nagtaka ako kasi before nag-upload ako ng mga content na hindi akin, yung content lang guys na kinukuha ko lang din sa Facebook. Wala siyang violation before. Talagang okay lang, upload mo siya ng upload kahit anong klaseng video yan, kahit hindi sa'yo, wala siyang violation na unoriginal content. Nito lang na 2023 nag-start na ang kahigpitan ni Meta, kasi kahit na sarili mong video guys, isipin mo, kahit sarili mong video nagkakaroon pa rin ng violation na hindi mo alam kung bakit. Halimbawa, kumukuha ka ng mga effect sound doon sa TikTok, in-upload mo ngayon. Halimbawa, katulad ng may effect sound na batang tumawa, ganyan, o kaya shocking na sound, tapos i-adapt mo ngayon dun sa video mo para mas maganda yung mangyayari sa pagka-editing. Ang nangyayari guys, kahit na yung music na yun o yung music sound na yun o music effects, hindi siya totally talaga na copyright, kasi hindi siya kanta eh. Pero nagtaka ako kung bakit nagkaroon ng copyright. Ngayon, nung tiningnan ko kung bakit ako nagkaroon ng violation na copyright, so ang nangyari pala guys,
pag once pala na mag-upload ka ng mga video at maglalagay ka ng mga background music or mga background effects, dapat pala hindi siya nakalagay sa file manager mo. Kasi yun ang violation sa akin eh. Kaya sabi ko, napakahirap pala na ganyan ko lang sistema. Nag-upload ka, kailangan pala talaga maging ingat, maging maingat ka sa kada upload ng video. Kaya doon ako parang nahirapan ng lumo ko kasi ko, grabe, okay sana ko yung nilagay ko music is kumakanta, tapos yung yun nga, magkakaroon ng copyright. Hindi eh, background effects lang siya eh, para halimbawa yung mga comedy video nyo, lagyan mo ng mga effects na maganda para magiging maganda din ang bagsak ng video nyo pag pinapanood, di ba? Yun, nagkaroon ako ng violation doon. So nagkaroon ako ng violation, syempre monetize na ako sa ads on reels tsaka stream ads. So nagkaroon ng violation, kaya nakalagay doon is limited ako sa aking earnings dahil nasa violation ko. So nakalagay nung nag-report ako, ang nakalagay is 3 months. So ayun, yung sa 3 months na yun, natapos ko na yung 3 months. Pero nagulat ako nung pagkatapos ng 3 months na yun, biglang may nag-notify na ang sabi ito kay Facebook na hindi pa raw ako makaka-earnings dahil nga may violation pa po ako. Bali na detect daw po yung violation ko, kaya limited pa rin po daw ang earnings ko, kaya extend na naman ulit daw ng 3 months. So sabi ko, 3 months na naman, so another 90 days. So sabi ko pa, bakit kaya ganon? So ayun, hinaantay ko guys, di naghintay ulit ako ng 3 months. So nagiging na siya, nagiging 6 months na. Ngayon dumating na siya guys, natapos ko naman ulit yung 3 months. Biglang nag-notify naman ulit si Facebook sa akin. At ang sabi na nagkaroon pa rin ng issue. So limited pa rin. Tapos ang ina-upload ko ng mga video guys, hindi na nakaw. Kasi lahat ng mga video na unoriginal content, binura ko na. Bali ang nilagay ko, yung mga sariling akin na talaga. Pero bakit ganun pa rin? Lagi naman ako ng another review. Nag-request review ako. Parang wala pa rin. So doon ko na isip na napakahirap pa talaga umita ang Facebook ngayon dahil nga sa sobrang dami ng mga vlogger. So yun guys, mga nag-uumpisa pa lang po sa Facebook na hindi pa na-achieve yung criteria nila, mas maganda guys, ito payo ko lang, mas maganda habang maaga pa lang, dapat nang ingatan nyo, huwag na kayong mag-upload ng mga video na hindi sa inyo, at wag na wag din po kayo mag-upload ng video nyo na nilagyan nyo yung music background o kaya sound effects. Mas magandang maglagay kayo ng video guys, yung puro, yung walang halo, as in talagang naka video recording lang, kasi ganun pala ang magiging effect sa'yo pagka once na nag-upload ka ng mga video na nilagyan mo ng sound effect. So yun, para hindi ka magkaka-restricted. Tsaka medyo mahigpit din siya pagdating sa mga content, lalo pagka marami ng views sa mga video mo, talagang sobrang higpit. So yun na naman guys, kinumpare ko lang dito naman kay YouTube. Kung gusto niyo lang naman po na na matutunan din kay YouTube, subukan niyo lang din. Alam kong mahirap kasi hindi naman siya totally na ganun lang kadali magkahanap ng subscriber, ganun lang kadali maghanap ng mga taong manonood ng video mo.
Pero ganun talaga, kailangan mo munang pagsikapan, kailangan mo munang paghirapan bago ma-achieve yung goal. Di ba? So, ayun guys, ngayon, napansin ko, mas mahigpit talaga sa Facebook kaysa kay YouTube. Sa YouTube, pag nagkaroon ka ng copyright, kahit na-monetize ka na, ano mo lang siya agad, i-delete mo lang. Yun, okay na, mawawala na ulit. Di ba? Kaya napakadali lang kay YouTube. So, ayun, sa magbabalak dyan na magiging isang YouTuber. So, yun, subukan nyo lang. Medyo matagal nga lang uusap ng subscriber nyo. Pero at least, na hindi naman gaano kahirap. Tsaka yung kriteria naman guys ni YouTube, medyo mababa lang. Kasi kailangan mo lang bumuo ng 1,000 subscriber. Tsaka bubuo ka lang din ng 4,000 watch hour. Diba? Ano lang, madali lang. Hindi katulad kay Facebook na kailangan mong kailangan mong sa stream ads, kailangan mong i-achieve yung 5,000 followers. Tsaka 60,000 minute views, di ba? Mas mahirap 'yon. Saka mahigpit pa. So, yun lang naman guys. Sa mga gusto lang pong maging isang YouTuber, subukan nyo lang. Kasi ako sinubukan ko lang din talaga at naging okay naman po. At kahit pa paano, nagka-earnings din naman ng konti. So, hanggang ngayon lang guys at maraming salamat. Sana ipagpatuloy nyo pa rin hanggang sa ma-achieve nyo po. So, thank you so much guys. God bless po sa inyo lahat.